Eto na mga broads, bakbakan ng number 1 versus number 2 seed dito sa ating PBA Finals 2026. San Miguel Beermen versus TNT Tropang Giga. Pero yun nga mga ka-broads, meron tayong reports and rumors na galit pala. Yes, galit na galit palang TNT dito sa SMB. Paano ba naman daw kasi parang hindi na daw fair ang nagiging lineup dito. Hindi naman din natin kasalanan, di rin naman kasalanan ng SMB yan mga ka-broads. Dahil syempre, talagang mayaman din naman kasi ito pong si Boss RSA kaysa kay Boss MVP. Kaya nga mga broads, kahit sinong players pa yan, kahit gaano pa kagaling yan, talagang babayaran at ire-recruit ka niyan. Kaya dito sa TNT Tropang Giga, parang yun nga mga broads, parang hindi daw mga kabrods makakayanan. Ito pong lineup ng SMB. Ito pong super studded lineup ng San Miguel Beermen. So syempre mga kabrods, yan na naman ang magiging parang rason ni Coach Chot Reyes kung hindi sila makapag-champion dito sa SMB. 'Di ba parang last year lang din natalo rin sila sa SMB sa finals round mga kabrods. Yung dinahilan doon ni Coach Chot talagang underman sila, tapos ang lakas pa ng lineup ng SMB. So puro dahilan na lang ba? So kailangan din malakasan din ng TNT yung loob nila. Kailangan lumaban sila. Hindi naman din sila tatanghaling second seed dito sa PBA kung di rin sila malakas, 'di ba mga kabrods? So isa rin sa mga plano rin kasi ng TNT para patumbahin ito pong San Miguel Beermen, limitahan talaga si Junmar Fajardo. Yun doon pa lang mga kabrods, pag nalimitahan mo yan si Junmar, talagang hindi na makakaporma pa ito pong San Miguel Beermen dahil sa opensa pa lang dito tumatakbo lagi kay Junmar Fajardo. Paano ba naman makakascore sina Perez, sina Jericho Cruz kung hindi mo idodouble si Junmar Fajardo, 'di ba mga kabrods? Kumbaga, once na ma-double team mo si Junmar, talagang merong malilibreng isang player sa SMB. Kaya nga doon kumakana yung mga shooters nila, 'di ba? So kailangan lang magandang play mo, magandang depensa mo, maganda rin at utakan mo sa ito pong sina Coach Leo Austria. Mautak din naman at matalinong coach din naman ito pong si Coach Chot Reyes. Yan, ang dami rin namang gunners din nito. Tapos medyo healthy rin yung lineup nila ngayon kaysa last year, 'di ba mga kabrods? Tapos ito mas maganda pa dahil puro match ito pong mga players nila. Yes mga kabrods, kumbaga si Jason Castro na lang ang kulang dyan sa TNT Tropang Giga. Tapos pwede na. So ito mga kabrods, dito sa galit ng TNT Tropang Giga, kaysa naman na puro reklamo na lang din sila, why not patumbahin nilang SMB ng maayos mga kabrods. So syempre alam din naman natin maganda ito pong finals na ito. Dapat hindi rin nila biguin yung TNT fans dahil lagi na lang sinasabi ni Coach Chot na puro lesson learn na lang ang mangyayari dahil SMB super studded yan. Hindi ka talaga mananalo kung ganun ang mindset mo, 'di ba mga kabrods? So alam din naman natin ng SMB, yes, tutuhanin na natin na talagang magandang lineup ng SMB kaysa sa TNT. Kumbaga mayroong slight advantage ang lineup ng SMB kaysa sa TNT Tropang Giga. Pero mga kabrods, may advantage din naman ang TNT dahil mas mabibilis ng players ng TNT Tropang Giga. Kumbaga dun sa dribble drive offense na ginagawa ni Coach Chot Reyes, pati yung mga run and gun play na ginagawa ni Coach Chot Reyes, dito yan magwo-work against SMB. Bakit mga kabrods? Ang mga SMB players, hindi yan parang makakasabay sa mga run and gun play dahil may mga edad na yung iba dito. So yan ang advantage naman ng TNT Tropang Giga. So ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba, sino ba talagang yamado dito sa finals na ito? TNT Tropang Giga ba o San Miguel Beermen? Kaya komento mo naman po nyo dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabalbalita naman natin mga kabrods. Ang dami nga daw aalisin sa Barangay Nebra San Miguel. Mga 3 mahigit na players nga daw aalisin dito. Paano ba naman kasi? Eto, natalo na naman sila. Ilang taon na naman ang hindi napapa-champion ni Coach Team ko ng Hinebra, tas nabigunan naman sila. So ito, February na naman ang kanilang hihintayin para makita mo na naman ang Barangay Nebra San Miguel. So natalo sa San Miguel Beermen. Ang daming nga lesson doon mga kabrods. Yes, unang-una sa scoring sa Barangay Nebra San Miguel and depensa. Tapos, big man. Yan, mga kabrods, ang pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, dito nga sa scoring, alam din naman natin, kumakanayan sina RJ Abarriento, sina Scotty Thompson. Pero pagdating sa SMB, parang nalilimitahan na sila.
So mga kabrods, minsan kasi inconsistent yung mga guards ng Barangay Nebra San Miguel. Minsan gumagawa si RJ, minsan gumagawa si Scotty, minsan maaalat din yung ibang players. So mga kabrods, yung mga gunners din naman ng Hinebra, minsan ganun din, inconsistent din mga kabrods yung mga players dito. So sabi nga rin dito ni na Coach Tim Cone and Boss Al, parang magre-rebuild na daw ng panibagong lineup ng Barangay Nebra San Miguel. Kumbaga hindi na talaga nila nagugustuhan yung nangyayari dito sa Hinebra. Dahil ilang taon na talaga silang di natungtong sa championship round mga kabrods. Kung minsan meron man, pero natatalo rin sa championship round sa mga ilang taon na rin nang lumipas mga kabrods. Ang kailangan din talaga ng Hinebra, scorer. So 3 players to 4 players nga daw alisin sa Hinebra. Di rin natin alam, baka yan iti-trade na rin yan sa asset or going trade asset yan. Sino RJ Barrientos, sino Sonny Steele, sina Jetroy Rosario mga kabrods. Dahil mas gusto nga daw ng Hinebra yung pangdiinan na, yung mga batang players, and yung mga players na consistent mga kabrods sa laruan. Dito sa SMB, alam din naman natin, kapag big man, yun din talagang kulang sa Hinebra. Pag wala kang masyadong magaling na big man, wala kang stable na big man, at kung Japet Aguilar ka lang lagi mga kabrods, hindi mo kakayanin si Junmar Fajardo. Dahil parang ang nilalaro-laro lang ni Junmar ito pong si Japet Kumbaga parang napaka-komportable niya na maglaro against Japet Aguilar dahil alam niyang kayang-kaya niya si Japet. So kailangan ng Hinebra kumuha ng big man mga kabrods. Hindi naman dapat na palaging si Japet na lang, tapos ang kukunin mo na namang import si Justin Brownlee sa Commissioner's Cup na 6'6" lang. So hirap na naman si Japet yan. Tapos yung mga imports natin sa Commissioner's Cup ang lalaki pa. Kay Junmar pa lang hirap na, paano pa sa mga imports, di ba mga kabrods? So kailangan ng Hinebra kumuha ng panibagong big man. Mas malaki siguro kay Japet o mas malapad kay Japet, mas maganda mga kabrods. Tapos scorer na point guard and isang wing. Yun mga kabrods. Siguro nga buhay ng Hinebra ulit pag ganun. Tapos may mga reports and rumors din tayo na ito, pinaprocess na daw ang pagbalik din ni Jamie Malonzo sa Barangay Nebra San Miguel kung ito ay maaprubahan ni Come Willie Marshall. Dahil yun nga sa binigay na karangalan ni Jamie Malonzo sa Gilas Pilipinas, parang nagkaroon ng pag-asa na maibalik ulit ito sa PBA. Pero yun nga mga kabrod, sa mga nasabi ko kanina, mga inconsistent na players sa Barangay Nebra San Miguel, parang nanganganib na yan. So sa mga nabanggit ko na players, unsure pa naman din tayo. Malay natin mga bench yung papalit dito, or mga malay natin baka superstar pa. So di rin natin alam. Pero ang daming gagalawin ngayon sa lineup ng Barangay Nebra San Miguel mga brods, dahil di na nga daw natutuwang management sa kanila. So ito, magandang news ito, dahil ito magpapalakas na lalong Barangay Nebra San Miguel. Kaya komento mo na ang opinion mo dito mga brods, ha? At isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball, Phil Basketball Trade-Ups. Yun lang. I'm out.